Sa mundo ng pageantry, maraming pangalan ang makukulay, maraming korona ang matatamo. Ngunit kakaunti ang may kuwentong tulad ni Peachy. Isang kwento ng pangarap, pag-atras, alamat, at pagmamahal sa bayan. Ang kanyang pangalan ay bahagi ng mitolohiya ng pageants sa Pilipinas. Maraming dokumentaryo, blog post, columnists ang bumabanggit sa kanya sa tuwing masasambit ang usapin ng sumpa. Ang kanyang karanasan ang nagsilbing paalala na ang ganda ay hindi hiwalay sa politika, na ang entablado ay maaari ring maging larangan ng pakikidigma, na ang isang pageant dream ay pwedeng masira ng utos ng bansa. At higit pa, siya ang simbolo ng isang artista sa likod ng entablado, na kahit hindi tumuloy sa Miss World, ang kanyang presensya ay hindi naglaho. Ito isang aral, ang isang kwento ay nananatili hindi dahil sa corona, kundi dahil sa alaala na pinili ng mga tao. Sa pagtatapos ng kwentong ito, hindi natin sinasabing ganap na natunaw ang alamat. Ngunit may magandang tanong na pwede nating bitbitin. Hindi ba't mas mainam na ang isang pangarap ay mabuhay dahil sa inspirasyon, sa pag-asa, sa kagustuhang patunayan ng sarili, sa halip na dahil sa takot o sumpa? Sa bawat Pilipinang nakapunta sa Miss World, sa bawat kabataang may pangarap na maging kinatawan ng bansa, nariyan ang malayong tinig ni Peachy. At sa mga araw na darating, marahil ang mas mainam na alaala kay Peachy Veneracion ay hindi ang alamat ng sumpa, kundi ang kanyang dignidad, ang kanyang pagtanggap, ang kanyang pagmamahal sa bayan na mas malawak kaysa sa isang entablado.